Joder. Libby. Hola. Sé que esta es tu casa y si no lo quieres. Si Libby ay isang dalaga na nasa isang summer camp habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mudra na si Michelle. Habang naghihintay, palihim niyang ini-stalk ang lalaking matagal na niyang crush. Maya-maya dumating si Michelle para sunduin siya. Habang nasa biyahe, sinubukan itong kamustahin si Libby at tinanong pa kung may nagugustuhan ba itong lalaki sa camp. Pero imbes na makipagkwentuhan, mas abala si Libby sa pagbabasa ng kanyang libro. Habang pauwi, napansin ni Libby ang karatulang for sale sa isa nilang bahay kaya agad siyang nagtaka. Ipinaliwanag ni Michelle na bumagsak ang benta ng mga romance novel na sinusulat niya kaya napilitan silang ibenta ang bahay para may maipon silang pondo sa pag-aaral ni Libby sa college. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang napakagandang cabin sa tabi ng lawa. Habang bumababa sila ng sasakyan, isang matipunong lalaki ang biglang umahon mula sa tubig. Doon ipinakilala ni Michelle ang bago nitong nobyo na si John. Magalang na binati ni John si Libby at inabutan siya ng isang bracelet na tinatawag na Stone of Life. Base sa kanya, ang simbolo nito ay kumakatawan sa sinaunang Diyosa at naisip niyang bagay ito kay Libby dahil mahilig itong mag-aral ng archaeology. Nagpasalamat si Libby pero di pa rin niya maiwasang mailang dahil sa katawan nito. Pagdating sa kanyang kwarto, sinubukan ni Libby na magbihis ng mas kaakit-akit sa unang pagkakataon dahil gusto niyang mapansin ni John. Nang bumaba siya, agad niya itong binati pero nang bahagyang umangat ang damit ni John at makita ang katawan nito, hindi niya napigilang mapatitig. Habang kumakain sila ng dinner, nagtatanong si Libby kung paano ba nagkakilala sina Michelle at John. Ayon kay Michelle, isang araw ay bigla na lang lumitaw si John habang nagsusulat siya sa veranda ng kanilang bahay. Ikinuwento naman ni John na isa siyang aquatic geneticist na nagsasaliksik tungkol sa mga freshwater species. Mas lalo pang naagaw ang atensyon ni Libby nang ipaliwanag nito ang kanyang pag-aaral, isang eksperimento para malaman kung paano mabubuhay ang mga organismo sa maalat na kapaligiran. Bukod sa gwapo, napansin niyang napakatalino rin ng lalaki pero maya-maya habang kumakain, halos mabulunan si John nang sumubo siya ng gulay. Agad siyang niyakap ni Michelle para pakalmahin habang si John naman ay bahagyang hinawakan si Libby sa balikat bago tuluyang bumawi sa nangyari. Kinagabihan, hindi maalis sa isip ni Libby ang paghawak ni John sa kanya dahil doon nagsimula siyang mag-imagine. Pero ilang saglit pa pinigilan niya ang sarili at bumaba ng bahay para uminom para mahimasmasan. Pabalik na sana siya nang marinig niya ang mahinang ungol ng kanyang ina mula sa kwarto. Dahil curious, sumilip siya dahil bahagyang nakabukas ang pinto. Pero nang maramdaman niyang may papalapit, dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid at nagpanggap na mahimbing ang tulog. Ilang sandali pa, nakita niyang nakatayo si John sa labas ng kanyang pinto at tahimik siyang pinagmamasdan. Kinabukasan, nadatna ni Libby sina Michelle at John na sweet sa kusina. Maya-maya, niyaya niya ang ina sa bakuran at ipinaalala na August 28 na ang araw ng pag-alala sa yumao niyang lolo. Habang naguhukay sa dating pinaglalagyan ng mga lata, inamin ni Michelle na nakalimutan niya ang okasyong iyon. Dahil dito, sinisi siya ni Libby at sinabing hindi na siya nagtatakang sa kanya ipinamana ng lolo ang bahay imbes na kay Michelle. Nasaktan si Michelle sa narinig. Habang pinipigilan ng luha, inamin niyang kailanman ay never siya minahal ng sariling ama. Simula pagkabata, pakiramdam niya, wala siyang halaga sa loob ng kanilang bahay. Nang makita niyang umiiyak at papalayo ang kanyang ina, agad siyang nagsisi sa masasakit na salitang nabitawan niya. Maya-maya biglang kinagat ng alupihan si Libby. Tatapakan na sana niya ito pero mabilis siyang pinigilan ni John. Maingat nitong inilayo ang alupihan at ipinaliwanag na ipinagtatanggol lang nito ang mga anak kaya ito naging agresibo. Pagkatapos hinipan niya ang kagat sa kamay ni Libby kaya biglang kinilig si Libby at lalo pang nahulog ang loob niya kay John. Matapos ang dinner, naglakad sina John at Libby sa tabing lawa habang nagkukwentuhan. Humingi ng paumanhin si John dahil pakiramdam niya ay nakikialam siya sa oras ng mag-ina. Sinabi pa niyang aalis na lang siya kung iyon ang mas makakabuti pero agad siyang pinigilan ni Libby at sinabing ayos lang na manatili siya. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Libby ang kanyang ina na masama ang pakiramdam dahil sumasakit ang tiyan nito. Doon nila inayos ang kanilang misunderstanding at parehong nagsorry sa isa't isa. Pagkatapos, ibinunyag ni Michelle ang isang malaking balita, balak na nilang magpakasal ni John. Sa una, natulala si Libby sa narinig pero kalaunan tinanggap din niya ito at sinabing kung masaya ang kanyang ina susuportahan niya ito. Gayunpaman, may isang lihim na matagal nang kinikimkim si Michelle. Hindi alam ni John ang tunay niyang edad. Sinabi niya kasing 35 siya kahit ang totoo ay 42 na. Aminado siyang natatakot siyang magsabi ng totoo dahil baka iwan siya ni John. Sa hapon, sumilip si Libby sa bintana at nakita niyang nag-exercise si John sa labas. Pero nagulat siya dahil pagkatapos mag-workout, ininom mismo ni John ang sariling pawis niya, isang kakaibang eksenang hindi niya maipaliwanag.
Isinuot ni Libby ang bracelet na regalo ni John at nagpasya siyang dalhan ito ng maiinom. Bumaba siya sa basement at natuklasan ang isang madilim at misteryosong laboratorio na lihim na ginawa ni John. Magiliw siyang pinapasok nito pero tumanggi sa inumin. Ayon kay John, hindi siya maaaring uminom ng kahit anong may sodium. Pagkatapos ipinakita niya kay Libby ang isang tangke na puno ng mga lampre. Ipinaliwanag niyang ang mga nilalang na ito ay nakaligtas sa mahigit 360 milyong taon ng pagbabago ng klima at antas ng alat ng tubig. Isa rin silang uri ng parasite na kayang dumikit sa ibang nilalang at mabilis na makaangkop sa kapaligiran, isang kakayahang halos walang ibang hayop ang nagtataglay. Maya-maya niyaya ni John si Libby na sumama sa pagsakay ng bangka para mangolekta ng mga sampol. Habang nasa lawa, ibinahagi ni Libby na balak niyang mag-aral sa Cambridge. Pero nakiusap siyang wag muna itong sabihin kay Michelle dahil hindi pa niya ito naaamin sa kanyang ina. Habang nag-uusap sila, biglang dinatnan si Libby ng kanyang buwanang dalaw. Nang mapansin ni John, agad niyang hinubad ang kanyang damit at ibinigay ito para matakpan ng dugo. Lalong naging awkward ang sitwasyon pero sinubukan siyang pakalmahin ni John at sinabing wala siyang dapat ikahiya. Dinilaan niya ang dugo na para bang gusto niyang ipakitang normal lang ang nangyari. Pagdating nila sa pampang dali-dali siyang umalis habang hawak pa rin ang damit ni John. Pagpasok sa bahay, agad siyang naligo para linisin ang sarili. Pero ang hindi alam ni Libby palihim na inaamoy ni John ang damit niyang may bahid ng dugo habang nagtatago sa likod ng kurtina. Nang maramdaman ni Libby na parang may ibang tao sa paligid, agad siyang lumingon para tingnan pero nakaalis na si John. Pinuntahan niya ang kanyang ina na nagpapahinga pa rin dahil sa sakit ng tiyan. Pagdating niya nadatnan niyang minamasahe ni John ang likod ni Michelle. Ngunit habang ginagawa iyon matagal at kakaiba ang tingin ni John kay Libby dahilan para lalo siyang mabahala dahil sa lumalaking hinala sinubukan ni Libby na puntahan ulit ang basement. Pero laking gulat niya nang matuklasang nakakandado na ang pinto. Sinubukan niyang pumasok gamit ang ibang daan pero tila sinadyang takpan at selyuhan ang lahat ng posibleng pasukan. Agad niyang tinawagan ng matalik niyang kaibigang si Marley pero wala ring signal ang kanyang cellphone dahil wala na siyang ibang magawa, paulit-ulit siyang nagpadala ng mga mensahe. Sinabi niyang pakakasalan ng kanyang ina ang isang lalaking sa tingin niya ay may malalim na itinatagong sikreto. Nakiusap pa siyang pumunta agad si Marley para tulungan siya. Ngunit sinabi nitong kinabukasan pa siyang makakarating. Bigla namang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya, isang sandwich lang ang naiwan kasama ang mensaheng humingi ng sorry si John sa naging kakaibang kilos nito kanina. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Libby dahil sa isang misteryosong pulang liwanag na nagmumula sa lawa. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang naglalakad si John papunta roon. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong nawala sa kanyang paningin nang tuluyan itong lumubog sa ilalim ng tubig. Sinubukan ni Libby na tawagin ang kanyang ina pero walang sumasagot mula sa kabilang pinto. Dahil lalo siyang kinabahan siya na mismo ang nagtungo sa lawa para alamin kung ano talaga ang nangyayari. Habang papalapit siya sa tubig, may napansin siyang kakaibang anino sa likuran niya. Paglingon niya si John pala yun, agad niya itong kinumpronta at tinanong kung bakit nakita niya itong lumubog sa lawa kanina. Pero kalmado lang si John at itinanggi ang lahat. Sinabi pa nitong imposibleng siya iyon dahil tuyo naman ang katawan niya. Maya-maya bigla rin niyang binawi ang sarili niyang paliwanag at sinabing minsan daw ay nag-sleepwalk siya. Dahil sa magkakasalungat niyang kwento, tuluyan nang nawalan ng tiwala si Libby at iritadong bumalik sa cabin. Kinabukasan, mas lumala ang kondisyon ni Michelle. Dahil sa sobrang sakit ng tiyan, nakiusap siyang bumili si Libby ng gamot at pregnancy test. Iminungkahi ni Libby na ambulansya na lang ang tawagan dahil wala pa siyang lisensya sa pagmamaneho. Pagkatapos bumili ng mga kailangan, bigla niyang namataan si John na may kasamang ibang babae. Sinubukan niya silang sundan pero napahinto siya nang tawagin siya ng kahera dahil hindi pa pala niya nababayaran ang mga pinamili. Pagbalik niya sa cabin, nadatnan niyang naroroon na ang best friend niyang si Marley. Agad siyang umakyat para ibigay kay Michelle ang gamot at sinabing gusto niyang manatili muna para alagaan ito. Pero habang nag-uusap sila, muling hinaplos ni John sa balikat si Libby habang sinasabing siya na ang bahala kay Michelle. Dahil doon, lalo lang siyang na-creep out. Pagbaba niya, sinabi ni Marley na sobrang gwapo raw ni John pero agad yung kinontra ni Libby at ikinuwento ang lahat ng kakaibang ikinikilos nito. Aminado siyang pakiramdam niya ay may mali talaga sa lalaki. Pinayuhan siya ni Marley na sabihin na ang lahat kay Michelle at umalis na sila sa bahay. Pero dahil nag-aalinlangan si Libby si Marley na mismo ang nagdesisyong kausapin ng kanyang ina tungkol sa kahina-hinalang kilos ni John, habang nag-uusap ang dalawa, palihim na nakinig si Libby pero wala siyang marinig kahit isang salita. Maya-maya, kumuha siya ng macaroni sa refrigerator. Pagkakain niya nito, bigla siyang inantok at nakatulog. Ilang oras ang lumipas bago siya nagising. Pagbaba niya sa sala, nakita niyang magkasamang nanonood sina John at Michelle ng mga lumang home video niya noong bata pa siya. Nang tanungin niya kung nasaan na si Marley, sinabi lang ni Michelle na umuwi na ito.
Pagkatapos ibinalita ni Michelle kay Libby na buntis siya. Sa halip na matuwa, lalong nabalisa si Libby. Naisip niyang baka nasabi na ni Marley sa kanyang ina ang tungkol sa mga hinala niya kay John. Pero imbes na sagutin iyon, sinermonan siya ni Michelle. Sinabi nitong lagi na lang daw may mali si Libby sa bawat lalaking nagiging karelasyon niya, na magitan si John at sinubukang pakalmahin si Michelle. Pero lalo lang nainis si Libby. Tinawag niya itong kakaiba at hinila palayo ang kanyang ina. Dahil doon nasampal siya ni Michelle at humingi pa ito ng tawad kay John dahil sa naging asal ng kanyang anak. Sa sobrang galit ibinunyag ni Libby ang totoong edad ni Michelle at sinabing hindi siya 35 years old gaya ng ipinakilala nito kay John. Halatang nabigla si John sa narinig kaya tumayo at lumabas. Sinubukan siyang habulin ni Michelle pero nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka at namula ang kanyang mga mata na para bang may kung anong hindi normal sa kanya. Pagkaalis ni John, nagpatuloy pa ang mainit na pagtatalo ng mag-ina sa loob ng bahay. Kinagabihan, muli na namang nakarinig si Libby ng mga kakaibang ingay mula sa kwarto ng kanyang ina. Dahil sa pag-aalala, dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa nakita niya, malinaw na may isang nakakatakot na pagbabago sa katawan ni John. Gumagalaw ang tila kaliskis sa kanyang likod at naglabas pa siya ng isang nakakatindig balahibong ungol na hindi tunog ng tao. Dahil dito, takot na tumakbo palayo si Libby. Makalipas ang ilang oras, hinanap niya si Michelle pero wala na ito kahit saan sa cabin. Nang maisip niyang baka huli na ang lahat, nagpa siyang tumakas gamit ang sasakyan. Ngunit dahil wala siyang gaanong karanasan sa pagmamaneho, naipasok niya ang kotse sa maputik na bahagi malapit sa lawa at hindi na ito umusad. Nang sindihan niya ang headlights, may kung anong gumalaw sa gitna ng lawa kaya lalo siyang nataranta. Muli niyang sinubukang tumawag sa 911 pero wala pa ring signal. Kaya tinawagan naman niya ang cellphone ng kanyang ina. Sa gulat niya, narinig niyang tumutunog ang telepono mula sa basement. Pagpasok niya roon, biglang lumiwanag ang asul na ilaw sa paligid at napansin niyang may mga kakaibang simbolong lumilitaw sa kanyang pulsuhan, eksakto kung saan niya dating sinuot ang bracelet na binigay ni John. Sa pinakaloob ng basement, tumambad sa kanya na nakagapo si Michelle sa loob ng isang napakalaking tangke na puno ng tubig na tila bahagi ng isang nakakakilabot na eksperimento. Ilang sandali pa nagkamalay si Michelle at nagsimulang sumigaw sa takot dahil sa ingay agad na bumaba si John. Napilitan namang magtago si Libby sa dilim. Ilang sandali pa nagsimulang manganak si Michelle. Pero imbes na normal na sanggol, isang kakaibang nilalang ang isinilang. Sa kasamaang palad wala na itong buhay. Halatang nadurog si John sa nangyari kaya agad niyang dinala ang nilalang sa labas sa pag-asang maibabalik pa nito ang kanyang buhay. Doon niya nakita si John na naglalabas ng isang asul na enerhiya mula sa kanyang bibig at ipinapasa ito sa nilalang na tila sinusubukan niya itong buhayin. Habang abala si John, desperadong sinubukan ni Libby na pakawalan ng kanyang ina mula sa pagkakakadena sa loob ng tangke. Muli niyang sinubukang tumawag sa 911 pero wala pa ring nangyari. Hindi nagtagal, natuklasan niyang may dalang signal blocker si John na siyang pumipigil sa lahat ng tawag. Ilang segundo lang ang lumipas, sumilip si John sa maliit na bintana ng basement at inutusang pagbuksan siya ng pinto. Habang nakatutok ang atensyon nito sa pagpasok, mabilis na winasak ni Libby ang signal blocker. Agad siyang nakatawag sa pulis at ipinaliwanag ang nangyayari. Pero bago pa man siya makahinga ng maluwag, aksidente niyang nakita na patay na si Marley at ang katawan nito ay nasa loob ng isang tangke habang unti-unting pinagpepiestahan ng mga lamprey. Ilang saglit pa, bigla siyang sinunggaban ni John mula sa likuran at sinakal. Sa gitna ng kanilang paglalaban, biglang lumabas mula sa bibig ni John ang isang mahaba at kakaibang dila na lalong nagpapatunay na hindi siya ordinaryong tao. Mabilis na nakaisip ng paraan si Libby. Kumuha siya ng isang balde ng tubigalat at ibinuhos iyon kay John. Agad nang hina ang katawan ni John at bumagsak sa sahig. Sinamantala ni Libby ang pagkakataon at tuluyang napalaya ang kanyang ina mula sa tangke. Bago mawala ng malay, humingi ng tawad si Michelle kay Libby dahil hindi niya agad pinaniwalaan ang mga babala nito tungkol kay John. Agad na tumakas ang mag-ina palabas ng cabin. Pero paglabas nila, laking gulat nila nang makita ang ilang nilalang nakahawig ni John na unti-unting pumapalibot sa kanila. Bigla namang nanghina si Michelle. Nagsimula siyang umubo ng malala bago tuluyang bumagsak. Sinamantala ni John ang pagkakataon at bigla niyang inatake si Libby at agad itong nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras nagising si Libby sa basement. Hindi nagtagal bumaba si John. Isang malakas na suntok lang ang ginawa nito sa pader at bumukas ang isang lihim na bahagi ng laboratorio. Sa loob ay may tangke na naglalaman ng isang babae. Maya-maya dumating pa ang ilan pang nilalang na eksaktong kamukha ni John. Isa-isang ginawa ng mga ito ang parehong kilos na para bang iisa lamang ang kanilang pinagmulan. Dahil sa takot, paulit-ulit na humingi ng tulong si Libby. Pero nilapitan siya ni John at tinakpan ang kanyang mukha habang sinasabing wala na siyang gaanong oras. Pagkatapos naglabas siya ng isang kumikislap na asul na enerhiya mula sa kanyang bibig at pilit itong ipinasok sa bibig ni Libby.
Sinubukan itong ilawan ni Libby pero pinilit siya ni Jan na lunukin ito. Ilang segundo lang ang lumipas, muli siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, napansin niyang may mga kakaibang pantal na sa kanyang mukha. Mas lalo pa siyang nataranta nang mapansing nakakulong na siya sa loob ng isang tangke kasama ang iba pang kababaihan. Unti-unting napuno ng tubig ang tangke. Sa sobrang takot, paulit-ulit niyang hinampas ang salamin habang desperadong naghahanap ng paraan para makalabas. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napansin niyang nakakahinga pa rin siya kahit lubog na siya sa tubig. Unti-unting napalitan ng ngiti ang kanyang takot nang mapagtanto niyang kaya na niyang huminga sa ilalim ng tubig. Grabe, hindi ko alam kung matutuwa ba ako para kay Libby o maaawa, pero kayo, ano sa tingin nyo? Happy ending ba to? Talagang na brainwash na siya kaya bigla na lang siyang ngumiti? Paki-comment yung theory nyo sa baba guys ha. Tingnan natin kung sino ang may pinakamalupit na explanation, at kung nag-enjoy ka sa recap na ito, paki-like mo na ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para di mo ma-miss ang mga susunod nating recap. Maraming salamat po sa inyong suporta.